Yon! So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, no, ako medyo nahalata ko na rin po ito, no, itong mga kakaibang kinikilos ng ating DILG Secretary John Beck Rimulya, no? Pero syempre, alam naman natin na kaalyado ni PBBM yan. Pero, alam nyo kasi, no, kung ako lang nakahalata, okay lang eh. Yun nga lang po kasi, hindi lang po ako ang nakapansin nito at especially po, napansin din po ito ni dating Senador Trillanes. So ano ba sinasabi ko? Ito yan eh. Oh. So sabi niya dito, oh, Trillanes, the ILG Chief Rimulya should reduce interviews, focus on search ops. Oh, di ba? So, alam naman po natin mga ka-streetwise, no, na ang dami po talagang mga pugante ngayon. Ang daming pugante ngayon. Oh, unang-una si Bantag, si Harry Roque, si Atong Ang. Di ba? May mga nahuli na ba dyan? Oh, kasi ayoko mag-compare. Pero at least si dating DILG Secretary Benor Abalos may napahuli. O di ba si Alice Guo napahuli niya? Yung pinsan ni Alice Guo napahuli niya rin. And actually ito si Tebes. Si Tebes po ang nag-asikaso po niyan. Panahon pa po ni Abalos yan. Pero nahuli na po si Tebes doon nung kakapasok lang po ni Rimulya. So apparently, ang credit po dyan kay Abalos. Ito si John Vic. Inuuna kasi politika mga kababayan. Eh, no? Ako ayokong bumatikos ng kaalyado ni PBBM. Pero kapag may nakita na po tayong medyo hindi maganda at hindi tama, tama po si Trillanes dito. Unahin niyo munang hulihin yung mga yan bago kayo magpa-presscon palagi. O, basahin natin tong statement niya, no? Sasabi niya dito. Ano ba yan? Wait lang ah. Yan, ito, di ba? Ito. Wala na pala. Ito pala. Sabi niya dito, former Senator Antonio Trillanes IV suggested Friday, so no Friday pa pala to, no, that Interior Secretary John Vic Rimulya should focus more on police search operations instead of giving press interview. So kasi nga po, 'di ba, ang police po is under by DILG, no? Parang ganoon po, 'di ba? Trillanes na remark when asked if he had information regarding the search for Senator Bato de la Rosa, si Bato pa pala, 'di ba? Who was not attended any plenary session at the Senate since November 2025. O, 'di ba? Amid allegations of an ICC warrant against him. So sabi dito, no, yan po ay responsibilidad ng DILG, sabi ni Trillanes, di ba? Kung bawas-bawasan siguro ni Secretary John Vic Rimulya ang kanyang pag-presscon, ay mas matututukan niya yung paghahanap, he said, in interview on Balitang Hali. Okay? So ito nga, sabi niya, ang daming nawawala, si Bantag, si Leonardo pa pala, no, nawawala rin pala, di ba? Si Leonardo yung sa, yung sungkot sa Tokhang, nawawala din pala yun. O si Bato, si Atong Ang. O di ba? O, para mas maganda at mainis po tayo. Ito po yung sinabi ni Trillanes, no. Ang DILG para mahanap at mapanagot ang hindi lang si Bato, no, kundi masyado na maraming fugitive na prominente na talagang hinahanap ng gobyerno. Panay naman ang presko ni Secretary John Vic Rimulya na parang alam niya kung nasaan itong mga ito, pero wala namang nangyari, no? Kaya nga ang advice ko, unsolicited advice is kung bawas-bawasan ni Secretary John Vic Rimulya yung mga presko niya, magkakaroon siya ng mas maraming panahon para tutukan yung paghahanap dito sa mga fugitives na ito. I seriously doubt the capacity netong taong ito. Di actually mga babayan, no? Si John Vic magaling naman yan eh. Diba? Pero tayo napapansin po kasi natin na mas nagpo-focus po siya sa politika. Tingnan niyo sa mga kaalyado po ni PBBM, siya pa yung unang nagbanggit na siya daw po tatakbo bilang presidente, no? Kung open siya para maging presidente ng Pilipinas. Well, bago mo gawin yan, ulin mo muna itong mga to. Actually, no, ako sa ngayon
Kung sasabihin niyo sa akin na, Takero, i-endorse mo ba si John Vic pag siya ba itinasi si PBBM? Sabihin ko talaga, hindi. Ayoko talaga. Kasi wala pa naman napapatunayan yung tao eh. Sa Cavite meron na. Oo. Pero bilang DILG Secretary, ano na ba napatunayan niya? 'Di ba? So ngayon, ang point natin dito, no, ito yan. Kung gustong tumakbo ni John Vic Rimulya bilang presidente ng Pilipinas, patunayan niya muna yung kapasidad niya sa nasyonal. Oh. Hulihin niya si Bato pag lumabas yung arrest warrant. Hulihin niya si Atong Ang, may arrest warrant na yan. Hulihin niya si Roque. Ipahuli niya si Roque. Kung gusto may paraan. Si Bantag, hulihin niya na si Bantag. Oh, pag lumabas pa yung arrest warrant ni Bongo, hulihin niya na rin. May 2 taon pa siya para gawin yan. Oh, ano ba yung nakita nating achievement ni John Vic Rimulya? Wala lang, inaway niya lang si Torre na isang presidential boost din. Ayun ang point natin. Sa totoo lang, no? Ikaw nakikita mo nagtatrabaho ka. Di ba si John Vic alam niya nagtatrabaho siya eh. Alam niya yan kasi busy siya eh. Pero hindi po nakita ng tao sa totoo lang. Honestly, ako taga-suporta ako ni PBBM pero kung sabihin mo tatakbong presidente, di ba? Patunayan mo muna sarili mo. Di ba? At doon, syempre, tinan mo kapag yan nahuli po ni John Vic Rimulya si Roque, puntos ka agad sa kanya yan. Isipin ng mga tao, malupit pala si John Vic. Napahuli niya si Roque. O si Bantag napahuli niya kahit nasang katutak yung mga bodyguards. Kailan ba? Ano ba napatunayan mo? Di ba? Hindi sa akin, ewan ko lang kung kayo, kung mag-aagal kayo sa akin. Ako, sa ngayon ayoko sa kanya maging presidente. Pero hindi ko po sinasarado yung pinto sa kanya. Kung patutunayan niya na kaya niyang maging presidente, di ba, kaya niyang harangan yung mga kaalyado ni Sara, kaya niyang arestuin itong mga taong ito, di okay tayo dito. Di ba, magandang magandang simula ito, yun nga lang. Walay pa di ba? For example ito, yung sinasabi ko sa inyo puro siya press con. Halos araw-araw may press con. At ito yung press con niya sa sa News 5. Tingnan niyo to Parang pinaramdaman kayo na tatakbo kayo. Parang nga ganun, Diba? kaya nga sabi, they will flatter you first, di ba? Oo. Kasi baka kailanganin nyo daw, baka may bala kayo. Parang ganun ang sinasabi. Sabi ko, wag na, hindi mo alam kung balak eh. But you have said that you're Wala open to kang it, right? Diba? You said you were open to Hindi, it. wala akong balak tanggapin. Pero So yung tinan mo. Loko-loko nito si John Vic Yung sinasabi pala ni John Vic Rimulya na 1 billion na bribe sa kanya para wag kasuhan yung isang tao na sangkot sa flood control scandal. Ano lumalabas dito? Skip niya pala 'yon. No, skip niya pala 'yon kaya hindi niya rin tinanggap. Oo. So, kasi actually, mga kababayan, ito yung mahirap dito sa ginawa niya Sinabi niya mayroong nagbigay sa kanya or may nag-propose sa kanya na tanggapin yung 1 billion pesos. Tapos di niya tinanggap. Actually, nung inalok ko ng 1 billion pesos, pwede mo nang arestuin yung tao na yun kasi bribery po tawag doon. Yun naman pala, kaya pala di niya pala ma-aresto kasi skit niya pala yun. No, na skit niya pala yun sa pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections. Di ba? Hindi ko nga tinanggap yun kasi para doon sa election yun sa 2028. It's fucking bullshit, man. may bala kayo tumakbo, sir. I'm debating it. You're debating it. It's possible. I know what to do for the country. I know what levers there are to make the country better. My experience at DILG has really honed my skills for running this. But as I go to the second round, a lot of moving parts. Kaya hindi ganun kadali mag-decision para dito. To be clear, we're talking about the position of president, yeah? Not just any other... Yes. Mahirap bilugin yung ulo ni Secretary John Vic dahil matagal ng bilog
Na, So, pwede ba tayo nakakatawa Zoom? yung tawa nyo. We should get you on Zoom next time. Grabe, no? Kung makatawa siya, alam mong OA, di ba? Ewan ko sa'yo, John Vic. Okay. Okay, so... But sir, I suppose you're not just considering it. You're more or less already aiming for it. I suppose by this time. You've made the calculations, in short. Well, I have my own political math, and I have my own political calculus. Oh. But you know what? That comes second. I think if I do a good job, good things will happen. And if not, then there is always the other side of my life which I can enjoy. You talking to any other political parties at this point for alliances? No, not at all. There's no coalitions being formed. Nothing. It's a personal matter first. I have to be committed. Okay, so personal na ano niya lang daw po ito, na opinion, no, sa sarili niya, na willing siya or open siya na tumakbo bilang presidente. Alam niyo kasi anong ano dito, medyo odd dito kasi siya pa yung unang nagbanggit na sa lahat po ng mga kaalyado or gabinete ni PBBM, siya pa yung unang nagbanggit na ako open ako maging presidente. Di ba? Open ako tumakbo, di ba? Kung gusto endorse niyo ako. Na which is ako naniniwala pa ako na may mas na may mas okay pa sa ngayon. May mga mas okay pa tulad ni Gibo, 'di ba? Tulad ni actually Ping Lacson is doing good, 'di ba? Ping Lacson. Meron diyan. Pero kung John Vic po kasi sa ngayon, 'di ba? Ewan ko lang kayo ang gusto kong tanungin ngayon dito. Kayo ba, hindi niyo ba sarado yung pinto ninyo kay John Vic? 'Di ba? Kasi kung ako tatanungin ninyo, ulitin ko lang, kung ako tatanungin ninyo, kung ngayon po mangyayaring eleksyon, ayaw ako sa kanya. Pero may 2 taon pa po siya, may 2 taon para patunayan yung sarili niya. Kung sa 2 taon po na to, mapatunayan niya na siya po ay talagang karapat-dapat na tumakbo bilang presidente, so endorse ko talaga yan. So ano ba yung mga karapat-dapat? For example, ayusin niyo yung kapulisan. Actually, si Nartates doing a good job talaga, di ba? So, yan, ano niya lang yan, more refine niya pa yung kapulisan, no? Makita naman natin yan eh. Tapos, ito mga pugante, arestuhin niya. Gumawa siya ng paraan, di ba, na arestuhin. And then, medyo ayusin po yung postura ng pagsasagot. Kasi actually, no, nung nakita ko nga po siya, nung sumagot nga po nung sa hearing nga po ni Amy Marcos, regarding nga po nung naaresto nga si Digong, medyo mahina eh. Si Boying Rimulya po yung namayapag nun eh. Di ba? Si dating secretary ng DOJ, si Boying Rimulya po yung talagang sumagot kay Amy Marcos nun eh. Well, si John Vic medyo alangan eh. Parang kinayan siya dun eh. Di ba? So kayo ba, pabor ba kayo dito, no? Na kung mapapatunayan ba ni John Vic Rimulya na siya ba'y karapat-dapat, iboboto nyo ba siya? O talagang ayaw nyo sa kanya? Yan, sa comment section na yun, gusto ko malaman, no? Yun, so thank you mga kababayan, no? So dyan po sa Team Replay, di ba? Ano masabi nyo nga po dito, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At dyan din po sa Team Replay, di ba? So pa-like, pa-subscribe, hindi naman kalubisan, pa-share na rin pa ng content natin ngayon, no? So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod ng content. So thank you, salamat and babush.